Ang mga aralin sa video na ito ay una, kasaysayan ng industriya ng comics sa Pilipinas. Ikalawa, mga mahalagang tanong at gabay na sagot ukol sa teksto. Ikatlo, mga mahalagang yugto sa bawat dekada o taon na nabanggit. Simulan na natin ang pagsasalaysay ng kasaysayan ng industriya ng comics sa Pilipinas. Ang kasaysayan ng comics sa ating bansa ay nagpapakita sa kasiningan ng mga Pilipino mula noon hanggang sa kasalukuyan. Ang comics ay nagdulot ng malaking impluwensya sa kultura ng bansa at nagbigay boses sa pagsasanay ng mga Pilipino sa pamamahayag. Sinasabing ang bayaning si Dr. Jose P. Rizal ang kauna-unahang Pilipino na gumawa ng comics. Noong 1884 ay inilathala sa Trubner's Records sa Europa ang comics niya na Si Pagong at Si Matsing. Ito ay halaw ng bayani sa isang popular na pabula sa Asya. Mula 1896 hanggang 1898, habang ang Pilipinas ay nakaranas ng revolusyon, ilang magazine ang lumabas sa Maynila na may nakaimprentang cartoons. Dalawa sa mga ito ay Miyaw at Tekon Leche. Noong 1907, inilathala ang Lipang Kalabaw ni Lope K. Santos. Wikang Tagalog ang medium at nagtataglay ng satirikong cartoons tungkol sa mga Amerikanong opisyal. Natigil ang paglathala ng magazine taong 1909. Ang mga unang serye ng Filipino comics ay lumabas simula noong 1920 bilang filler sa mga magazine Tagalog. Dalawa sa mga magazine ito ay ang Telimbang at ang muling binuhay na Lipang Kalabaw. Ang dalawang comics na ito ang nagpasimula sa mga comics sa bansa. Noong 1946, lumabas ang unang regular na nailathalang magazine ng comics, ang Halakhak Comics. Ngunit tumagal lamang ito ng 10 edisyon dahil sa kakulangan ng distribusyon. Subalit, hindi tuluyang namatay ang industriya ng comics dahil noong 1947, lumabas ang Filipino comics sa pamamahala ni Tony Velasquez. Ito ang nagbukas ng daan sa iba pang magazine ng comics na mailathala. Sunod-sunod na nagsilabasan ang mga sikat na comics tulad ng Tagalog Classics noong 1949 at Silangan Comics noong 1950. Isa sa mga sumikat ng kwento sa Silangan Comics ay ang Prinsipe Ahmad, anak ni Aladdin, na likha ni Alfredo P. Alcala. Ilang linggo matapos ipalabas ang unang comics ng Silangan, inilathala ang action comics ng Arcade Publications. Sinundan ito ng Bituin Comics noong Abril 1950. Bulaklak Comics noong Agosto 1950, Fantastic at Hiwaga Comics noong Oktubre 1950, Special Comics at Manila Classics noong 1952 at ang Extra Comics noong 1953. Dito nagsimula ang malaking industriya ng comics sa buong Pilipinas. Kalagitnaan ng 1950s, ay itinuring ang comics bilang pambansang libro ng mga Pilipino, kahit di man ito opisyal na pahayag. Sa parehong panahon ay lalong lumawak ang ginamit na anyo sa paggawa ng comics, katulad ng komedya, alamat, mga paniniwala at mga mitolohiyang Pilipino. Ang mga naunang comics na Tagalog ay mayaman sa mga kwentong aswang, kapre, nuno sa punso, tikbalang at iba pang mga karakter sa mito. Ang ilang comics ay humango naman sa mga karakter sa Amerika tulad ng Kulafo at Og o Tarzan,
Darna o Wonder Woman at Di-13 o Dick Tracy. Sa panahon ng martial law ay ipinatanggal ang ilang bahagi ng comics. Ipinag-utos din ang paggamit ng murang papel kaya naapektuhan ang itsura at kalidad nito. Ang resulta ay bumaba ang benta ng comics sa pagpasok ng dekada 80. Nagresulta ito sa pag-alis ng mga ilustrador ng comics sa Pilipinas para magtrabaho sa Amerika sa pareho ring larangan. Pagkatapos ng martial law ay muling namuhunan ang industriya sa mga bagong mambabasa. Drama ang naging usong tema sa comics mula sa mga manunulat na Pablo S. Gomez, Elena Patron at Nerissa Cabral. Ang muling pagsigla ng comics ay tumagal hanggang 1990s lamang dahil nagsimula ng mahumaling ang mga Pilipino sa video games, cellphones, pocketbook novels, internet at text messaging. Dahil sa baba ng sweldo, nawala ng gana sa paggawa ng bagong istorya ang mga manggagawa sa industriya ng comics. Ang nangyari ay inulit na lamang ang mga lumang kwento at ang guhit ng mga ilustrador ay pangkaraniwan na lamang. Sa makatwid, hindi na nito masasalamin ang mayamang tradisyon ng comics na nasimulan noon. Sa kasalukuyan, unti-unting sumisigla ang industriya ng comics at mas nakikilala na sa ibang bansa. Ipinalabas sa Netflix ang serye ng comics na 13 noong 2005 nina Budget Tan at Kaju Baltesimo. Ito ay tungkol sa pakikipagsapalaran ng isang detective na si Alessandra Trece laban sa kapangyarihang supernatural. Ang Blue Indie Comics naman ay isang organisasyong binuo ng mga mag-aaral ng Ateneo de Manila University. Ang mga webcomic na Tarantadong Kalbo ni Kevin Eric Raimundo at Kiko Machine Comics ni Manex Abrera ay nagpapahiwatig ng iba't ibang usaping panlipunan. Ang komikerong si Jerry Alangilan ay naging kilala sa mga gawa niya sa DC, Marvel at Image na comics. Iyong napakinggan ang kasaysayan ng industriya ng comics. Dumako tayo sa ikalawang bahagi ng video na ito, ang mga mahalagang tanong at gabay na sagot tungkol sa teksto. Alamin natin ang maaari mong gabay na sagot sa dalawang tanong na ito, ang paano nagsimula ang industriya ng comics sa bansa, at ang sunod, bakit itinuturing na pambansang libro ng Pilipinas ang comics noon? Paano nga ba nagsimula ang industriya ng comics sa bansa? Ang maaari mong gabay na sagot ay nagsimula ang industriya ng comics sa panahon na nakakaranas ng revolusyon ang Pilipinas. Dahil sa pagiging masining ng mga Pilipino, ang comics ay nagsilbing boses sa pagsasanay ng mga Pilipino sa pamamahayag. Mula sa mga kwentong nasa comics, mahihiwatigan ang ilang mga pagpuna ng mga may likha sa kalagayan ng bansa at mga senaryo na nagpapakita ng tunay na sitwasyon ng mga Pilipino. Ang mga karakter sa comics ay hango sa mga karakter ng Amerika at iba pang Pilipino, sumasalamin sa kalagayan ng bansa noong panahon ng revolusyon. Dumako tayo sa ikalawang tanong, bakit itinuturing na pambansang libro ng Pilipinas ang comics noon? Ang maaari mong gabay na sagot ay itinuturing na pambansang libro ang comics noong panahon sapagkat lumawak ng husto ang industriyang ito. Ginamit ang comics sa paglikha ng mga komedya, alamat, mitolohiyang Pilipino na sumasalamin sa kultura,
kung saan naiuugnay ng bawat mambabasa sa kanilang buhay at kalagayan. Dumako tayo sa ikatlong bahagi ng video na ito, mga mahahalagang yugto sa bawat dekada. Ang unang taon sa ating listahan ay 1884. Dito, nailathala sa Trubner's Records sa Europa ang comics ni Dr. Jose Rizal na si Pagong at si Matching, na kanyang hinalaw sa sikat na pabula sa Asya. Ikalawang taon ay 1896 hanggang 1898. Ano nga ba ang naganap dito? Ilang magazine ang lumabas sa Maynila na may nakaimprentang cartoons. Dalawa sa mga ito ay Miyaw at Te Con Leche. Noong panahon din na ito, nakakaranas ng revolusyon ang Pilipinas. Ikatlong taon sa ating listahan noong 1907. Dito inilathala ang Lipang Kalabaw ni Lope K. Santos. Ito ay Tagalog at nagtataglay ng satirikong cartoons tungkol sa mga Amerikanong opisyal. Ika-4 na taon sa ating tala, 1909. Ano nga ba ang naganap dito? Natigil ang paglathala ng magazine. Ika-5 taon sa ating tala, 1920. Dito, lumabas ang unang serye ng Filipino comics bilang filler sa mga magazine na Tagalog. Ang magazine na ito ay ang Talembang at muling binuhay ang Lipang Kalabaw. Ang dalawang comics na ito ang nagpasimula ng comics sa bansa. Sunod na taon, 1946. Dito lumabas ang unang regular na nailathalang comics. Ito ang Halakhak Comics na tumagal ng 10 edisyon. Sunod na taon sa ating listahan, 1947. Lumabas ang Filipino comics sa pamamahala ni Tony Velasquez. Ito ang nagbukas ng daan upang mailathala ang iba pang magazine ng comics. Sunod, 1949 hanggang 1950. Sunod-sunod na naglabasan ang comics na Tagalog Classics Comics sa buong Pilipinas at dito na rin nagsimula ang malaking industriya nito. Katunayan, sa kaligitnaan ng 1950, itinuring na pambansang libro ang comics ng mga Pilipino. Ang pagsigla ng comics ay tumagal hanggang 1990s. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.